May nabili kami ng live-in partner ko na lote. Nasa Malaysia siya ngayon at balak naming ibenta yung lote. Ang problema po namin ay ako lang po ang available na pumirma sa deed of sale. Kaya po ang tanong ko, Attorney VP Talaw, ano po ang need na document na nagpapatunay po na payag po siyang ibenta yung lote? Yan po from Gerardo. Attorney Vincent Paul Talaw. Yes, Miss Jackie, yun po sa document, kapag kasi hindi available to execute deed of sale, yung seller ng property, meron tayong tinatawag na special power of attorney, Miss Jackie. Yan po yung dokumento na nagpapahintulot doon sa isang representative or yung tinatawag na attorney in fact, para in place ng principal, siya po yung mag-execute ng deed of sale, especially since kung ang property is co-owned, kasi ang tanong ko lang po doon sa question po na yon is kung live-in partner sila, co-owned po ba? Number one, co-owned ba yung property? If so, kailangan po ng SPA, kailangan may pahintulot parehas yung dalawang co-owners, yung nga sila pong mag-live-in na ibenta yung property. And secondly, kung sa Malaysia, hindi kasi nabanggit kung foreigner, Miss Jackie, kasi kung foreigner, I don't know how that would happen na magkaroon po siya ng lote, kasi under our laws, particularly sa constitution po natin, hindi po pwede yung foreigner na mag-acquire or ng ownership over Philippine lots, yung real property. Yun yung mga katanungan ko lang, pero yung answer po doon sa question niya kung anong document yan, wala pong ibang document kundi yung special power of attorney. Kung yan po ay i-execute doon po sa ibang bansa, let's say sa Malaysia, kailangan pong i-authenticate yan. Yung process po ng authentication, may tinatawag tayong apostillization. Yan po yung dating red ribbon. Doon po sa mga countries na member nung convention ng Apostille Convention, kinikilala po yung legal document executed abroad sa Pilipinas kung yan po na-authenticate through yung process ng apostillization. So yun po yung kasagutan po doon sa query po, Miss Jackie.